Good evening, everyone. Good evening, Sir De Guzman. We are the EDUC 1A students. Today, we explore a topic in Chapter 5, the leadership and team building. Our presentation will cover the following key points. Number 1 is definition of terms. Number 2, nature of leaderships. Number 3, variables of leadership. Number 4, roles of leader. Number 5, types of leader. Number 6, characters of a potential leader. Number 7, methods of selecting local leaders. Number 8, methods used in training and developing. Number 9, the team building cycle. Number 10, necessities of team building. And lastly, the various roles of team members. I'm Ruela P. Garcia together with my members, Joniel Oquino de Vero, Armea Glaze Ramirez, Emelita Grace de la Cruz, Shira Liz Faith, and Christina Cassandra Aquino. So, first, let's proceed to the definition of term. So, leadership is the process of influencing a group of people to work toward a common goal. It is also the ability of an individual or a group of people to influence and guide followers or members of an organization, society, or team. So basically, ito po yung kakayahan ng isang tao o ng isang grupo na makapagbigay ng gabay at impluensya sa iba upang makamit ang mga layunin ng team o organization. Sila yung mga pinuno sa kanila po nag-i-start ang isang grupo. Next is the team building. Team building is the action of or process of causing a group of people to work together effectively as a team, especially by means of activities and events designed to increase motivation and promote cooperation. So ito naman po yung mga ginagawa ng isang team para mas mapatibay yung pagsasamahan nila. They go to other place po to hang out. They have unity and cooperation para po mag-work ang kanilang team. Next is nature of leadership. We have influencing others. Leaders inspire and motivate followers through communication, trust, shared vision. So, ang mga leader naman ay may kakayahang mag-inspire at mag-motivate sa kanilang grupo sa pamamagitan ng komunikasyon at tiwala sa isa't isa, and syempre, yung pag-share ng kanilang opinions. Next is goal orientation. Leaders set clear goals and objectives, providing direction and purpose for the team. So, goal orientation is talking about the goals or yung mga gusto nating makamit or gusto nating outcome sa mga ginagawa nating activities. And lastly, decision making. Leaders make informed decision based on analysis, intuition, and stakeholder input. So, yung mga leader, sila po yung nag-i-start ng isang desisyon. Kumbaga, sa kanila nagsisimula yung isang desisyon na i-share po nila sa kanilang mga members. Next is variables of leaders. Number 1 is leader's behavior. It talks about how a leader interacts with their team. So, this is most important, syempre, because as a leader, syempre, katulad ng sabi ko kanina, sa atin nag-i-start ang isang komunikasyon, sa atin nag-i-start ang isang team. So, kailangan nating matuto, makipag-interact, or makicommunicate sa isang grupo or sa team mismo natin. Next is team members. Their skill, personalities, and attitudes. It is, so important because yung mga skills natin is may magkakaiba tayong skills, meron tayong iba't ibang personalities and attitudes. So as a leader and also as a member, kailangan matuto tayong mag-adjust. Siyempre, hindi naman sila ang mag-adjust sa atin, lalo na kung tayo naman yung leader. Kailangan matuto tayo na maki-adjust sa mga kaya nila at sa mga attitudes nila. Next is situational context, challenges and resources available. So, it talks about the challenges ng isang grupo, yung mga problems na fini-face nila. And syempre, yung mga resources available, which is yung mga kakayahan nilang gawin and yung mga bagay na kailangan nilang solusyonan.
Next is communication, the way information flows within the team. So, connected to sa leader's behavior because communication is the most important way para magkaroon tayo ng isang successful na team, magkaroon tayo ng isang maayos na team. Next is roles of leader. So, the roles of leader is number one is motivator. We are encouraging and inspiring the team. So, as a leader, syempre tayo yung magmomotivate sa mga members natin. Most especially kapag yung mga weaknesses nila, kailangan tayo tayo yung number one na magpupush sa kanila para gawin yung mga bagay na hihinaan nila. Next is organizer. We're ensuring tasks are structured and clear. So syempre as a leader, sa atin nagsisimula ang isang desisyon katulad ng sabi ko nga kanina. So kailangan kapag tayo ay nagsaset ng task or nagbibigay ng gawain sa mga members natin is kailangan na malinaw ito at naiintindihan nila para mag-work ang isang team. Next is decision maker, making crucial decisions on behalf of the team. So as a leader, tayo yung nagiging decision maker. But kailangan nating i-consider yung opinions or yung mga beliefs ng mga ka-members natin. Hindi yung tayo lang mag-iisip, tayo lang yung magde-decide. Kumbaga meron tayong own decisions. Kailangan talaga i-consider yung decision ng members natin. Next is visionary, creating and sharing a clear directions. Katulad ng organizer, visionary din ang role ng leader dahil tayo mismo ang gumagawa at nag-share ng mga ideas natin sa mga members natin, which is good kasi dito nag-start ang isang communication. And lastly, the communicator. Leaders effectively communicate information, ideas, and expectations, ensuring clear understanding and alignment. Hindi ito mawawala sa isang members or sa isang team. Dahil kahit sino, kahit hindi ka leader, kahit members ka lang, kailangan matuto tayo makipag-communicate. But most especially, ang leader talaga ang communicator because tayo yung nag-adjust sa mga members natin para makapag-start ng isang usapin. Kumbaga, kung yung mga members mo is nahihiyang lumapit sa'yo para i-ask yung mga dapat ba nilang gawin or kung may maitutulong ba sila, as a leader, syempre, tayo dapat yung nangunguna ng usapin para mapag-usapan natin yung gagawin nating activity. Next is types of leader. Number 1, autocratic leader. It makes decision without consulting the team. Basically, ito yung mga leader na katulad na sabi ko kanina yung may sarili silang desisyon, kumbaga yung hindi na nila i-consider yung opinions ng members nila or ng team nila. Kumbaga kung ano yung napagdesisyonan nila, kahit ano pang sabihin ng team nila, ang papaniwalaan nila yung decision nila. Secondly is democratic leader, involves team members in decision making. This type of leader yung masasabi nating mga considerable, yung kino-consider yung mga opinions and beliefs ng mga members or group nila. Ngayong college, siguro ito yung pinaka dapat na pinipili nating leader kasi syempre 'di ba mahirap yung mga task or mga gawain na na-assign sa atin. So syempre, dahil college na tayo, nag-improve na tayo, hindi katulad nung high school tayo, is tayo mismo yung lalapit sa leader natin para makishare ng mga opinions natin. Next is laissez-faire leader. Offers freedom and lets the team manage themselves. Ito naman yung mga type of leader na sinasabi na kayo bahala kung anong gusto nyong gawin. Sila yon. Kumbaga, meron silang binibigyan kayo ng freedom para mag-assign kung anong gusto nyong gawin, para kayo mismo yung gumawa ng isang activities na bukal sa loob nyo. Kumbaga yung hindi ina-assign ng leaders nyo. Next is transformational leader. Focuses on inspiring and transforming the team's dynamics. So this type of leader naman yung nagfo-focus para mas ma-inspire yung mga members nila or yung mga group nila
para sa isang gawain. Kumbaga, katulad nga ng sinabi natin kanina, sila yung nag-i-inspire. Leaders mismo ang nag-i-inspire sa mga members niya para gawin yung isang activity kahit na weakness niya yon. And syempre, transforming the team's dynamics. Sa pagpo-force mo sa mga members mo na gawin yung weaknesses nila or you face yung weaknesses nila, tinatransform natin yung group natin or yung members natin na gawin yung isang bagay kahit nakahinaan nila ito. Next is transactional leader. It focuses on routine tasks and rewards or disciplined team members based on their performance. Ang pinaka-perfect example nito is yung mga kapag yung leader ina-assign ng teacher na mag-grade sa mga members niya, kumbaga dito nila ang binibase nila sa pag-grade nila is yung performance and yung behavior nung members nila. Kung anong attitude, yung pinapakita while performing those activities. And syempre, yung performance nila. Kumbaga, lagi ba tong uma-attend, lagi ba tong nagpa-practice, lagi ba tong nakiki-operate sa isang group. Next is servant leader. It prioritizes the needs of their team over their own and focuses on the well-being and development of team members. Kumbaga, ito yung type ng leader na mas iintindihin niya yung members niya kaysa yung sa sarili niya. I mean, yung, sige kayo muna, tsaka ko gagawin yun sa akin kapag tapos na yung gawain ng mga members ko. Next is charismatic leader. They use their charm and personality to inspire and influence their team. So, ito yung mga type ng leader na magaganda and pogi. So, syempre, aminin man natin or hindi, kapag maganda ka or pogi ka, kahit hindi gusto ng members mo yung gagawin yung activity, once na pogi or maganda yung leader, parang gugustuhin na lang nila makika-operate sa activities na yon dahil nga maganda and pogi yung leader nila. Makikinig sila and makika-operate. And lastly, the bureaucratic leader. They follow the rules and procedures closely. So, ito yung type ng leader na mabait. Kumbaga, kung ano yung binigay na instruction ng teacher nila, susundin nila. Kapag may naisip man silang ibang strategy, they better to ask their teachers muna or pros before they do that activity. Next is characters of potential leader. Good evening, everyone, especially sir. My name is Junel Aquino de Vero. Now, let's proceed the characteristic of a potential leader. So now, what is characters of potential leader? Leadership potentials involve exhibiting the qualities, skills, and attribute often associated with being successful leader. Many organizations are looking for individuals with leadership potential so they can build a strong workforce and develop future leaders within the organization. So, what is character of leader? First is integrity. Leaders must be trustworthy and honest. Sinasabi po dito na ang mga pangulo or mga pinuno ng isang bansa ay kinakailangang totoo at nagsasabi ng katotohanan po upang pagkatiwalaan at pagkatiwalaan ng isang mamamayan ang isang pangulo ng nasasakupan po. Second is vision. Leaders articulate a clear and compelling vision for the future, motivating others to strive for shared goals po. Sinasabi naman po dito, ang mga pangulo ay kailangan may magandang vision sa kanyang nasasakupan na kung saan pinapahayag niya ang kanyang mga plano sa hinaharap po. Ang pangatlo naman po ay communication. Sinasabi po dito na kailangan malinaw at maganda ang pakikipag-usap ng isang pangulo sa kanyang mga nasasakupan na kung saan mas maintindihan ng mga mamamayan ang kanyang sinasabi po.
Ang pang-apat po ay decision making. Decision making ay isa sa mga ginagamit ng Pangulo kung ito ay kinakailangan, katulad ng mga sakuna po. Ginagamit rin ito sa mga bagay na kung saan ay nagkakaroon ng pagkakaibang pananaw ng mga nasasakupan po. Panglima naman po ay delegation. Next po. Ang panglima po ay delegation. Bilang isang Pangulo ay may kakayahan rin hati-hatiin ang kanyang gawain at magkaroon ng kanyang mga alalay na kung saan mas mapapadali at mas mapapabilis ang mga pag-unlad ng isang bansa. Sa madaling salita, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa kanyang mga nasasakupan po. For example, dito po sa isang room or sa isang klase or isang section ay kailangan po magbigay ng bawat leader ng bawat leader para po sa mga activity na binigay ng Pangulo po or ng namumuno. At ang pang-anim po ay adaptability. Dito naman po ay tinatanggap nila ang mga bagong idea, natututo sa kanilang mga pagkakamali at inaayos ang kanilang diskarte kung kinakailangan po. At ang pang-pito ay empathy. Ang mga pinuno ng bansa ay nagpapakita sila ng pakikiramay at pagmamalasakit para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan, na nagpapatibay ng isang positibo at sumusuporta sa kapaligiran ng pag-unlad po ng kanilang koponan. At ang pangwalo naman po, next po, ang pangwalo ay motivation. Inaalam at ipinagdiriwang o ginugunita ang mahalagang tagumpay or hinihikayat din ang mga bawat individual na tuklasin ang kanilang mga angking kakayahan po. Tapos ang panghuli naman po ay residence. Ang mga leader po ang nag-uumpisa ng isang pagpupulong kung kinakailangan. Sa tulad ng mga problema ng isang nasasakupan po. Ang mga Pangulo naman po ay dumigit na sa mga grupong hindi nagkakaintindihan po. Next is methods of selecting local leaders. Good evening, everyone. I am Armea Grace Ramirez, and good evening, Sir Guzman. Today, I will discuss methods of selecting leaders. Number one is active participant. Active participant is located in community meetings o yung mga ito pong active participants ay ayun po yung mga may kakayahan po sa lahat ng mga program na makihalubilo po. Next po is social participation. Higher the social participation of a person, more is promise of him become a leader. Ito pong social participation, katulad din po ito ng active participant na may kakayahan pong makipag-participate sa mga programs, lalo na po sa mga leadership program. And the third one is informal meeting. The opinion of the group members is obtained through informal meetings. Dito po, yung informal meetings po, ang kakayahan naman po nito is mag-ask po ng mga pangalan ng mga tao na gusto nilang magkaroon po ng ideas. Kunyari po, mga gusto po nilang maging leader at para po makatulong sa isang bansa. The next one is person with reputation.
Person having reputation of being honest, intelligent, and helping hands are selected. Ayun nga po, nabanggit na po ng mga members ko, kailangan po sa selecting of local leader, is kailangan po ay honest at sa pagkakatiwalaan. Then, next po, informal leader. Person who holds office in formal organization. Sa pagpili rin po ng local leaders, kailangan po, meron din po silang kakayahan ng maghawak ng offices or dati na po silang kasali sa mga formal organization like mga NGOs po, yung non-government organization, pwede din po yun, and self-rating technique. Each person is asked to evaluate his own abilities to act as leader. Kailangan din po, meron din po silang sariling abilities na hindi po nakikita sa ibang leaders. And is informal rating. Dito po, judges is appointed to nominate the person. Kailangan po, ang pag-select po ng leaders ay kailangan po ng mga judges or mga tao. Kailangan po, dito po judges are appointed. Kailangan po, 3 hanggang 4 na tao ang bumoto o mag-nominate sa kanya. And sociometric star, all members of the group are asked to name 3 persons in order to preference as their leaders from the same group. Kailangan po ang local leaders po sa pagpili, kailangan po may 3 tao na maglalaban-laban na nasa isang grupo. The name obtaining the maximum choices accepted as a possible leader. Ang sinasabi po dito is ang maximum choices po is accepted as the possible leader. Dito po, ang pinakamarami pong boto ang siyang magiging possible na leader. Good evening, everyone. I'm Shara Liz. Let's proceed to our methods used in training and developing. On-the-job training methods include job rotation. Employees rotate through different jobs to gain experience to various areas. Ito po yung iikot kayo by department sa kanya-kanyang gawain. Pagkatapos siguro ng ilang weeks, bago kayo umikot sa ibang department. Coaching. Employees receive guidance and support from mentor or supervisor. Like po sa mga senior, kumukuha po tayo sa kanila ng advice or nagtatanong tayo ng mga experience nila about that. Job instruction. Employees receive specific instruction on how to perform a particular task. Ito po yung mga instruction po na gagawin natin or mga kailangan nating i-perform na task. Community assignment. Employees participate in communities to gain experience in decision-making, problem-solving. Ito po yung mga other people na tumutulong or mas nagsasabi kung nagbibigay ng suggestion about your decision. Internship training, students or recent graduates get practical experience in work setting. Ito po yung mga parang practice nyo dun sa work na gusto nyo or mga something work immersion po. Next slide po. Off-the-job grading methods include case study methods. Employees analyze real-world business situation to develop problem-solving skills. Incident method. Employees discuss and learn from past incidents or mistakes. Ito po yung natututo tayo sa mga past na nangyari sa atin
para hindi na po siya maulit or something na hindi na natin siya magawa ulit. Role play. Employees practice different scenarios to develop communication and interpersonal skills. Ito po yung paraan natin para makipag-communicate sa ibang tao or express yung sarili natin. In a basket method, employees simulate real-world work situation by responding to emails, memos, and other documents. Lectures. Employees attend lectures to gain knowledge and understanding of a specific topic. Games. Employees participate in simulation to learn about business concepts and strategies. Employees participate in that mimic real-world business and challenges. Simulation. Employees use computer simulation to practice skills and safe control environment. Dito po nila ina-enhance yung about computers or pag-control sa technology, something na magagamit nila. Management education. Employees attend courses or programs to develop their management skills. Conference. Employees attend conference to network with other professionals to learn about industry. Uma-attend po sila for more, para po makagain po sila ng more information or knowledge about something. Next slide po. Meron pa po ba? Good evening, everyone. I am Grace De La Cruz, and I will going to discuss the team building cycle. Team building contains how we drive a virtuous or vicious cycle. First, we have team communication. Team communication is how we listen and talk. Effective communication contains active listening, disciplined dialogue, giving feedback, crucial conversations, and influencing styles. Mahalaga na magkaroon ng effective communication sa isang team dahil dito natin mapapakinggan ang bawat isa. Inaalaw na maipahayag ang ating nasa loob at nagpapalitan ng kanya-kanyang perspectives at ideas. Second, next slide po. Second, we have team mindset. Team mindset is how we think and feel. Effective mindset contains openness to others, appreciating diversity, shared ownership, prioritizing joint goals, and engagement. Team mindset. Sa team mindset po, i-discuss ang pag-iisip at nararamdaman ng bawat isa. Mahalaga sa isang team ang maging open at makita ang kahalagahan ng ginagawa ng mga kasama. Next slide po. Third, we have team behaviors. Team behaviors is how we act and react. Effective behaviors contains meeting procedures, alignment activities, decision-making process, problem-solving approach, and conflict resolution. Sinasabi naman dito ang kahalagahan ng tamang pag-akto at pagre-react sa mga ginagawang desisyon o pagsasaayos ng problema. Next slide po. And lastly, the team spirit. Team spirit is how we bond and belong. Effective spirit contains mutual trust, confidence, sense of community, joint commitment, and reciprocal support. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Christina Cassandra C. Aquino discussing the necessities of team building. First, communication. So, communication, open and clear communication is crucial. So, kapag ang members daw po ay may magandang komunikasyon at mahalaga sa pagpapabuti ng pagtulungan at pagbuo ng member.
Kung maunawaan ng mga empleyado ang mga estilo ng komunikasyon at isa-isa, mas magiging epektibo ang kanilang pagtutulungan at mababawasan ng panganib na hindi pagkakaintindihan o hidwaan. So, trust. Building trust among team member is fundamental. Ang tiwala ay nagbibigay sa mga empleyado ng pakiramdam na seguridad at mabilis na nagtatatag ng kanilang mga lakas at kahinaan. Maaring maging mas proactive ang mga empleyado sa kanilang mga idea at makaramdam ng mga panganib. Collaboration. Encouraging teamwork and collaboration helps leveraging the diverse skills and strengths and team members, leading to better problem solving and innovation. So, kapag ang mga member daw ay natutulungan, binabahagi nilang mga kanilang magagandang karanasan. Ito ay nagdadala sa kanila ng mas malapit na isa't isa at nagpapalakas ng tiwala. Conflict resolution. Effective team building includes strategies for resolving conflicts. So, mahalaga ang pagsuri ng alitan para sa tagumpay ng anumang koponan. Ang hindi pagresolba sa isang hidwaan ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa moral at produktibidad na nagre-resulta sa isang tensyonado at hindi komportabling kapaligiran trabaho para sa lahat. Next slide po. Employee satisfaction. A satisfied team is more engaged and productive. So, tumutukoy sa kung gaano kaligaya at kontento ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho na sumasaklaw sa kanilang kabuong karanasan at kasiyahan sa kanilang mga tungkulin at organisasyon. So, alignment with organization goals. Team building should align with the organization goals and priorities. So, sa pag-angkop ng mga layunin ng koponan sa mga layunin ng organisasyon ay nangangahulugan ang iyong koponan ay may malinaw na layunin at direksyon at ang kanilang trabaho ay nakakatulong sa pangkalahatang tagumpay ng organisasyon at makakatulong ito sa mga miyembro ng iyong koponan at makaramdam ng higit ng pagpapahalaga at motibasyon at pagtatalaga sa kanilang mga gawain at tungkulin. Fun and engagement. Incorporating fun and engaging activities can make team building more effective. So, tumutukoy ito sa mga aktibidad na dinisenyo upang itaas ang moral ng koponan, pasiglahin at pakipagtutulungan sa lumikha ng positibong kapaligiran sa trabaho. Lastly, the various roles of team members. Number 1 is task-oriented role. It ensures tasks are completed on time. So, this type of member naman po is yung mga nagme-make sure na maipapasa nila on time yung mga activities nila. Sila ina-assign na i-check palagi yung time and syempre, maipasa agad yung mga activities nila. Next is social role. It helps maintain a positive atmosphere. So, in a group naman, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga members na maaring nagkaroon ng alitan noon or magkaaway noon. So, this type of member naman is yung nagme-maintain ng positive atmosphere. Kumbaga, kahit na may mga members tayo na magkaaway noon, is mas i-maintain nila yung positive atmosphere or yung positive na environment. Next is thinker. It generates ideas and problem-solving solutions. So, this type of members yung lagi nagpo-provide ng solution. Sila yung lagi nag-iisip ng mga solutions kapag may fini-face tayo ng mga problems. Next is implementer. It turns ideas into actionable plans. This type of members naman yung hindi laging merong actionable plans. Kumbaga, hindi yung puro pagpaplano lang, hindi yung puro idea lang. Sila yung nag-make sure na yung mga ideas natin and yung mga plans natin is ginagawa natin into action. And lastly, the facilitator. It making sure that every team members gets the opportunity to contribute. So, this type of members naman yung nagme-make sure na lahat is mayroong opportunity to share their opinions and yung mga gusto nilang sabihin or i-share na knowledge sa isang grupo. So, with that,
Thank you po for listening, and always remember that leadership and team building are important in any group effort, and with these concepts, we can ensure a more and effective team. So that's all po. This is our report for today. Again, I'm Ruela P. Garcia together with my members, Janiel Oquino de Vero, Armea Glaze Ramirez, Emelita Grace de la Cruz, Shiralis Faith de los Reyes, and Christina Casanda Aquino. That's all po. Thank you.